Pangalawang beses ko na pumunta sa Atok Benguet. Ang una ay ang nakaraang bagong taon. Ngunit kulang ako noon sa pagkakataon upang maikot ang mga tourist spots ng Atok. Kararating-dating lang natin kaninang umaga dito sa may Atok Benguet. Ngayon, pupunta tayo sa Mount Olis. Doon pa yun sa taas. Actually, dalawa ang daanan. Isa dito, no, medyo matirik ng konti, at saka dito sa may highway, no. Pero mas malapit dito, ito yung pinaka-shortcut. At doon, medyo malayo doon, around 4 kilometers. So dito na tayo kasi sabi nila mga 30 minutes lang daw yung akyat. Medyo nakakapagod, so kulang pa tayo sa tulog, no. Dahil kagabi lang tayo dumating sa Baguio, at saka bumiyahe tayo ng mga alas 4 ng umaga. So, ayan. Medyo nakakahinga lang. So, packet siya ng packet. Kayanin natin. Ganda. Hinga muna tayo kasi malakas ang tibok ng puso natin. So dito medyo hindi dito mainit, no? Kaya upo muna tayo ng konti. Malayo-layo pa ang aking lalakarin papuntang Mount Olis Viewpoint. Ang ganda. Grabe, ang ganda dito, oh. Yan, bandang doon pa yon ang Mount Olis. Sa pagpatuloy ng aking lakad, kahit mainit na panahon, ang aking mga nakita ay nakakapagpigil hininga ng mga dinaanan kong tanawin. Tunay na nakamamangha ang mga tanawin. Nagkamali tayo ng way, no? Hindi pala dito yung way sa Mount Olis. Doon pa pala yun, no? So, iikot ka doon sa may pinaka-highway. So, mali tayo. Konti lang naman ang lalakarin papuntang highway. So, doon pa rin tayo papunta. So, akitin natin ang Mount Olis Viewpoint. Malapit-lapit na tayo. Sa wakas, natuntun ko na rin ang Mount Olis Viewpoint at mahigit kumulang 1 oras ang aking linakad patungo rito. Magandang hapon. Nandito ako ngayon para puntahan ang summit ng Mount Olis. Pwede pa daw mag-camping kahit may tao na. Mag-explore ako hanggang bukas. Maganda yung panahon kasi these past days wala. Talagang maulan. So, kamusta naman ang weather? Malamig siya sa umaga? Oo, malamig. Malamig pa. Mahangin kanina. Mahangin, okay. Ngayon, uminit na kasi ano. Okay. Ang ganda dito, ang hangin. Tsaka tingnan niyo naman yung view nyo, ang ganda, no? May tinatawag siya na vegetable terraces, no? Kitang-kita, ayun. Nandito na tayo sa pinaka-campsite ng Mount Olis. Itong area na to actually is designed for the campsite itself, no? And bukod sa mga vegetations at saka mga fruits dun sa likod, no? So meron ditong campsite at saka doon naman yung tinatayong yung dalawang rebulto. Sa taas actually, no, campsite din siya, no? So pero prefer ko na dito ako sa baba
magtayo ng aking tent. First time ko na mag tent na ganitong klase, no? Usually kasi automatic yung binibili natin. So siniset up ko pa lang siya. Sakali, hopefully, no, magpapatulog na lang tayo doon sa kay Hector mamaya kung may time pa. So pero ito-try ko muna para tingnan natin kung masiset up natin siya. So medyo hindi ko po masyadong alam kung paano i-set up ang ating tent, no? Pero I'm very excited mamayang gabi, no? Kasi malamig daw dito. And of course, let's have a stargazing. Mamaya magpapahinga tayo, no? So, ang maganda dito sa may campsite na to is actually may table na siya. Ito si Hector. Siya yung hanapin nyo pag pupunta kayo dito sa Mount Olis. Ayan. Very friendly and accommodating siya. Ayan ha, simpleng tao lang yan. Pero tingnan nyo naman yung lawak ng nila, ng lupa nila, no, sa kanila tong Mount Olis. At saka may mga pinapagawa pa sila dito ng mga transient houses. Abangan nyo yan. May mga homestays din tayo dito sa neighboring sites. So nagkalat sila. Nagkalat sila. Maraming transients yan sa kabila. Ito, pinapagawa din nila itong dalawang statue na malaki. So malapit ng... Tribute namin sa sa dalawang lolo namin na nagmamayari dito ng araw. So dalawang lolo pala yun. Si Lolo George, saka si Lolo Katman. Nice history ha. So ang galing, no? So pinatayuan talaga nila ng rebulto. Ayan, sa wakas na setup na rin namin yung tent sa tulong ni Hector. Mabuti na lang si Hector is may spare stick siya kasi nga nabali yung stick ng tent ko. So mabuti na lang is nakahanap siya ng spare stick sa kanila doon sa bahay nila. So ang ganda ng tent natin ngayon. And ang ganda ng surrounding kasi bundok at saka may cliff sa side, no? And merong flowers, strawberries at iba't ibang klaseng tanim dito sa Mount Olis, no? Dito sa may Mount Olis campsite. At saka, you know what? Ang maganda dito is may table dito sa campsite na to. So pwede na natin gamitin yung table, no, para dito tayo kakain mamaya. And of course, since na-set up na yung ating tent, no, kompleto naman tayo sa tent, no, meron tayong sleeping bag, meron tayong LED light para sa gabi, may kumot, at meron ako nakalimutan, unan. Pumili ako ng tinapay, no, mamaya para sa aking merienda at saka dinner. Meron na rin akong tubig. Yan. Ang ganda, no, kasi may iba't ibang klaseng flower siya. Ito, it looks like mga wildflower. Hindi lang ako sigurado, pero pwede nating tanungin si Hector kung anong mga bulaklak to, no. So ang ganda kasi nag-bloom siya. So maganda kasi summer, no. Tsaka fully bloom siya kapag summer. Ang ganda tingnan. Ang sarap lang maglakad ngayon kasi nagkaka-fog na siya ngayon, no. So kanina mainit, pero ngayon, no, it's getting foggy at lumalamig na siya. Dito naman talaga sa Benguet Province, the weather is unpredictable. Just like nung una kong pumunta sa Atok nung January 1 is yun nga, lumamig, mainit, lumamig. So ganito, pero ang ganda ng panahon nila. Ang ganda ng panahon kasi yun nga, malamig. Basically, malamig naman talaga dito sa Atok. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Ang lamig, sobrang lamig ngayon. Imagine 3 o'clock PM pa lang, ganito nakalamig. Grabe. Dito, libre yung kape, no? Unlimited coffee. Barako. Subukan natin yung Barako dito.
sa Atok. Mati. Na? So, punta tayo ng Barako. Bakit nalamlamin dito eh? Ayan. Hanga pumupunod naman. Tamang-tama kasi malamig. Ito ang ginagamit nila for measuring the temperature, no? Itong ano na to, tawag dito. Ewan ko na. Yan. Basta ganyan yan. Basta ganyan yun, di ba? So, silipin mo. yung sa Google at saka yung, tama, yung sa Google at saka yung sa weather, hindi pa ganun ka Hindi accurate yun. Oo, so Kasi, dito binabase yan, no? Yung actual talaga na temperature. So dito. So, and last time daw, nag-negative 1 degree dito yung temperature. Anong pinakamalamig na month dito? Ayun, January, February. January, hanggang February, March talaga. hanggang Sa March first lang week yan. ng March. Yung, So ngayon, sayang hindi ko naabot. papunta na ng Hindi ko naabutan. Papunta na tayo ng summer, kaya kung papansinin nyo, nasa 15 na tayo. Baka mamayang gabi, mas malamig yan. So, actually, isa din yun sa pinuntahan ko dito, yung lamig na tinatawag. No? Gusto ko yung experience. Ngayon naman, akitin natin yung pinakatuktok nito or yung pinakasummit ng Mount Olis. Ito siya. Yan, may welcome. We have some new friend, si Jay. Sa pinaka-tuktok, tingnan mo ang ulap, diba? So, ito siya. Ang ganda, no? Ito si Jay. Hello guys. Ayan. Grabe, ang taas, oh. Ito na yung pinakamataas dito, ano. That's 7,900 feet. Taas, di ba? Pag pumunta tayo dun sa dulo, meron pang camping site doon, so may mga nagka-camp na, may mga nauna sa amin, so pero visit tayo natin sila. Tayo dun sa dulo sa may mga sa camping site din, no? Meron po dun sa dulo. So dito naman, no, pwede kayong mag bonfire, no? So dito itong site na to is pang bonfire talaga. So marami din nagka-camp dito. Ayan. It's really a good site for camping, no? Okay, nakita nyo na. Ang ganda, di ba? Okay guys, hindi lumabas yung sun ngayon for the sunset kasi tinatakpan siya ng ulap, pero ilang araw na daw na hindi lumalabas. So kung titingnan nyo doon, no, makikita mo yung fog, no? Smoky siya, no? Yun ang kagandahan dito sa Mount Olis. And of course, marami tayong nakilala dito mga campers din na katulad natin. Ayan sila. Ayan. So nagkaroon tayo ng mga kabarkada. So kung makikita mo dyan, yan yung scarecrow. And then also the strawberries. Yan. Daming strawberries dito actually, no? Aside from the flowers, different kinds of flowers. Diba ang ganda? Super duper ganda. Yun yung sun, no? Ayan. Alright guys, meron tayong mga bagong kakilala. Kanina nag-iisa lang talaga ako, so yan, padami na kami dito. So papakilala ko sa inyo
Hello! Ayan. Hello, hi! Ito, yung kape. Ayan, unlimited yung coffee dito. Hello. Ayan. Sobrang lamig. Oo, sobrang lamig talaga. Yeah. So, unlimited yung coffee dito. Kaya, anytime na gusto niyo magkape, makapagkape kayo for free. Puno lahat yung transit. Kasi Saturday bukas. Talagang ano na Puno as in, pagsakabay. Oo nga pala kasi Holy Week. Walang bakante lang. Oh, so wala na palang mga bakante dito yung mga transient houses kasi nga mag-Holy Week na. Oh, so na-timing nga na at least bago mag-Holy Week nandito tayo. Kasi kung sasabay sila ito, yung iba, Oo. umiiwas din sa Actually, umiiwas din ako eh. Ayan daw yung temperature. Ito. Nasa 10 siya. Nasa O yan 10. na, yan yung rin na yan. Ayun. Wow. So, kita nyo, yung temperature ngayon dito is nasa 10 degrees. What more pa kaya mamayang gabi at saka umagang umaga. So, that means to say, pababa ng pababa siya. Good luck ang to mamaya. Sa bahay nga, 8 degrees, 6 degrees. Magkagana. Oo, ito mga eh. Kaya kailangan mo yung gabi talaga 8 degrees? Opo. Talaga? Kaya nakabunit kayo ng tulog mo yan. Lalo na dalawa lang kayo sa bahay. Lawak-lawak nun. Jay, yung Hello, guys. yung ayan Sobrang lamig. nakikita nyo. Oh, yan. Wala pa. Yung usok yung namin, yung di ba? Ayan. Kasi nga sa sobrang lamig kaya yan. Tingnan mo yung fog doon, oh. Yan. Halos hindi na makita itong part na to, parang hindi na makita. Ayan. Tapos malawak yung parking space kung may sasakyan kayo. Oo, Yan, may lawak parking. nga eh. Oh. Kapag dito kayo sa Mount Olives, no, sobrang lawak ng parking space. Maraming nakapark dito. Ayan. Kung titignan mo yan. Ayan, dahil sa sobrang lamig at hangin, no, nagpumunta ako. Kasi sobrang lamig talaga. So, yun naman ang purpose natin ito. Dito para maranasan natin yung lamig. And 10 degrees yung kanina, malamang ngayon. Mas malamig. Buti na lang, nagdala ako ng sleeping bag. So, yun, meron tayong dala. At saka pinahiram tayo ni Jay ng extra unan. So, Ilagay ko rin itong light, no? Dito, para alamat sa kanila kasi yun nga, may kasama tayo ngayon. So kung hindi, ako lang mag-isa dito. enjoy ang sarap, no? Dito kalamig dito. So, masarap matulog kapag ganito kalamig. Actually na-enjoy ko siya, no? Kasi yun naman talaga yung purpose na kung bakit kami pumunta dito, no? Para ma-enjoy namin yung lamig. So, yun. Since covered ito ng tent, no? Medyo na-warm ako ng konti. Plus, of course, may dala akong sleeping bag. We will be very early kasi 6 o'clock a.m. yung sunrise. So ayan, no, sa labas medyo sobrang hangin, no. Lumabas ako ng saglit, grabe talaga yung hangin. So yun yung view namin sa labas. So mabuti na lang, no, yung tent namin dito is merong takip din na malaking tent. So yun, pero mararamdaman mo talaga yung hangin kasi parang kinukuyog yung tent, no, dahil sa sobrang hangin. So tansya namin hindi lang siguro 4 degrees to, baka mga 3 degrees pa. So grabe. So ngayon, no wonder kung bakit nagyayelo dito, kasi ganun nga siya kalamig. So this is just only a normal day. What more pa kaya kung January, February, mas grabe. At saka nagyayelo talaga ang lamig.
some kind of real adventure talaga. So ginusto namin to na experience yung lamig. So eto, ngayon experience namin. So totoo, sobrang lamig dito. Yung dinala kong mga gamit, no, like for example yung sleeping bag, yung kumot ko, no, tsaka yung jacket, no, kulang na kulang. So kailangan talaga marami kang dala, yung makapal talaga yung dala mo kasi kukulangin yan. So ngayon, kanina nag-chill talaga ako, no? Kaya nagising ako kasi naramdaman ko yung chill ng katawan ko kasi sa sobrang lamig niya. So kapag nandito kayo sa Mount Olis, siguradong kailangan magdala kayo, kompleto kayo, no? Yung mga makapal na kumot, makapal na sleeping bag, tapos yun nga, extra jacket, aside makapal din na jacket, tsaka yung kailangan may gloves kayo, no? So yun ang mga kailangan nyo na dalhin, no? Kasi baka hindi kayo mag-endure sa lamig. So ngayon nga hindi na ako masyadong makatulog kasi sobrang lamig. Yun, nagsisnis na nga ako kasi yun, sobrang lamig. Halos 2 oras lang ang tulog ko at sa aking paggising ay maliwanag na. Di ko man nasaksihan ng iba't ibang kulay na dala ng pagsikat ng araw ay sulit pa rin dahil sa ganda ng tanawin. Coffee. Ay, tricolor. Dahil isa naman yung ka man kayo. Ay, ganyan. Ay, man. Okay, ka man kayo. Morning. Nakatulog ka? Medyo. Siguro mga 2 hours din ako nakatulog. Pero nakatulog ko siguro almost Pero putol-putol ba? putol-putol, almost 4 o'clock ako nakatulog. Hindi mo nalalaman pasal. Oo. Kaya nagising ako. Alarm clock natin yung yung kapalori. Oo. Tapos nagising ako mga paggising ko parang maliwanag na yata. Siguro mga 5:50 yun. Tama kasi 5:59 yung sunrise o yung chinek ko. Kaya parang yung gradient ang actually hinahabol ko. yung gradient niya. Oo. Hindi na kunan. Next time na lang. So yun, sayang yung gradient kasi yung maganda dun sa sunrise. So same then with the sunset. That's actually photographer's delight. Oo. Yung gradient. Ito ginagawa nilang transient house to, no? So it's still ongoing ang paggawa ng transient house, and sooner or later yun, pwede nang mag-rent dito ng kwarto-kwarto. So yan, ganito kalaki dito sa Mount Olis campsite, no? And you guys, if you have time, if you go on vacation, dito kayo sa Mount Olis kasi napakaganda dito. Punta tayo dito sa may strawberry field nila, Little Strawberry Field. Yan, ito siya, yung mga tanim nila ng mga strawberries, no? Okay, maliit lang siya actually, no? Actually this is for sale, no? So you can buy strawberries. 1 kilo is 600 pesos and half a kilo is 300 pesos. Pwede ring 1/4, which is 150 pesos. Alam niyo ba na ang Mount Olis has 360 degrees views? Mapiview niyo lahat dito 360 degrees.
Sabi nila, dito sa may Mount Olis, dito ginawa to ng mga Japanese as lookout kapanahunan ng World War II. Ganda ng morning view dito. Actually, hindi lang morning view, kundi sa lahat ng panahon. Ganda. Maituturing nga na booming tourist destination ang Mount Olis viewpoint ng Atok, Benguet dahil sa ganda ng mga tanawin at lamig nitong taglay. At di mo akalain na may mga ganitong lugar pala sa Pilipinas na di pa gaanong natutuklasan. Ganda dito, parang nasa abroad ka. Sobrang ganda. Ako ay si JJ, nag-uulat mula sa Mount Olis Viewpoint, Atok, Benguet.